Mahigit 1 buwan na mula nang mangyari ang insidenteng iyon. Ngunit walang makitang clue si Isabel kung bakit pinatay ni Alexander si Mr. Coronado. Pagkatapos ng araw na yun, ay nag-research siya tungkol kay Alexander at sa huli ay nabigla siya. Si Mr. Alexander Spraggins, ang may-ari ng isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Ang kanyang kumpanya ay nangunguna sa mga digital services, software development at digital marketing. Ngunit ang mga yun ay para lamang sa palabas. Ang ginagawa nila ay ang magbigay ng mga iligal na armas, droga at pagsusugal. Maging si Alexander ay nagmamay-ari ng pub at club sa bansa. Ngunit sa kabila noon, hindi ito mafia o gang leader. Kakaiba, hindi ba? Hindi niya alam kung mabibigyan ba niya ng hustisya si Daisy, pero gusto niyang maparusahan si Alexander. Napakalupit nito at nagawa nitong patayin ang asawa ni Daisy. Sa tuwing naiisip niya ang mga bata, sumasakit ang puso niya. Naghanap siya ng karagdagang impormasyon tungkol kay Alexander at nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang may lumabas na picture ng isang matangkad at matipunong lalaki sa screen ng kanyang laptop. Meron itong malalim na mata, itim na buhok, cheekbone, at shadow ng isang makisig na lalaki. Ang gwapo, sambit ni Isabel sa kanyang sarili. Meron itong mukha na nakapagpapa-attract sa mga babae. Pero sino ang makapagsasabi kung anong klaseng lalaki ito sa loob? Sa screen ng kanyang laptop, makikitang may kayakap itong isang magandang babae. Binasa niya ang headline. Inihahayag ng Spraggins ang pakikipag-ugnayan kay Winnie noong bisperas ng Pasko. Ang magandang babae sa larawan ay ang kasintahan ni Alexander. Kawawang babae, hindi ito karapat-dapat sa isang halimaw. Binasa niya ang maikling paglalarawan sa kasintahan ni Alexander. 19 na taong gulang, si Winnie Lovito, at spoiled na anak ng isang mayamang pamilya. Ngunit sino ang nakakaalam na mapupunta ito kay Alexander Spraggins? Isang 32 taong gulang na lalaki ang magpapakasal sa isang 19 na taong gulang na babae. At ang ikinagulat pa ni Isabel ay ang araw ng kasal ng mga ito. Ayaw na niyang magbasa tungkol sa mga ito at isinara niya ang laptop. Sumandal siya sa couch at inisip ang orphanage. Dahil namatay si Mr. Coronado, kailangan niyang alagaan ang mga bata. Ngunit paano? Biglang tumunog ang kanyang telepono, kaya napatingin siya dito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang screen. At nang malamang kapatid niya yun, ay agad niya itong sinagot. Anong meron? Isabel. Huminga ng malalim si Ned na parang tumatakbo. Nasaan ka? Napakunot ang noo ni Isabel. Siyempre nandito ako sa bahay. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Sabi ni Isabel na tila nag-aalala. Ned, okay lang ba ang lahat? Isabel, ayusin mo ang mga gamit mo. Aalis tayo ng bansa. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Isabel. Okay ka lang ba, Ned? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Makinig ka, Isabel. Wala na tayong sapat na oras para mag-impake ng mga gamit mo. Pupunta ako dyan sa loob ng ilang oras. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Basta gawin mo na lang ang iniuutos ko sa iyo. Nagmamadaling sabi ni Ned. Ned, nababaliw ka na ba? Bakit ganyan kang magsalita? Isabel, nanganganib ang buhay ko. Kailangan na nating umalis sa bansang ito sa lalong madaling panahon. Natigilan si Isabel at nanlamig. Ano? Ngunit bago pa matapos ni Isabel ang kanyang sasabihin, ibinaba na ni Ned ang tawag. Ano ang sinasabi ni Ned? Panganib? Nanganganib ang buhay niya. Kaagad niya itong tinawagan pabalik. Ngunit hindi na ito sumagot. Kailangan nilang umalis ng bansa dahil nasa panganib ang buhay nito. Napahawak si Isabel sa ulo at napaupo. Nag-aalala at naguguluhan. Anong mangyayari kay Daisy?
Ano ang mangyayari sa orphanage? Sino ang magpapatakbo nito? Kung sakaling harangin ako ni Annalie sa paglabas ko ng bahay, anong isasagot ko sa kanya? Pagkatapos makipaglaban sa kanyang loob, naglakad si Isabel patungo sa wardrobe. Inilabas niya ang kanyang bag at nagsimulang mag-impake. Naglagay siya sa bag ng ilang peraso ng damit. Inilagay niya rin ang regalo ng tatay niya ng mga libro. At ang huli ay ang wooden box na ibinigay sa kanya ng kanyang mami na hindi pa niya nabubuksan. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang ina bago ito mamatay. At sinabihan siyang buksan lamang ito kasama ang kanyang asawa. Ibinaksi niya ang isiping iyon at lumabas ng kwarto dala ang bag. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Annalie kapag nakita siya nito. Bumaba siya sa hagdan, dala-dala ang bag at tumingin sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Tahimik siyang gumalaw habang mahigpit ang pagkakahawak sa bag. Tumakbo siya papunta sa sala at nagmamadaling lumabas ng pinto. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit tumitibok pa rin ng malakas ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ang screen ng kanyang telepono at tiningnan ang oras. Halos 1 oras na ang nakakaraan. Sinadlang ang pamilya niya, pero hindi niya kayang iwan ang iba pang pamilya. Makalipas ang ilang minuto, may humintong SUV sa labas ng gate. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang kapatid niya. Napatingin siya dito. Gulong-gulo ang buhok nito. At ang mga mata nito ay parang pagod na tila hindi nakatulog kagabi. Lumapit siya dito at agad siya nitong niyakap ng mainit. Sa kabila ng tensyonadong kapaligiran, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. "Kamusta ka?" bulong niya sa kapatid. Hindi mabuti. Napabuntong hininga si Ned. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi niyang, "May gusto akong ipakilala sa'yo." Sinalubong ni Isabel ang mga mata ng kapatid. "Sino?" "Girlfriend ko," sabi ni Ned sabay lingon sa loob ng sasakyan. Nang sumunod na sandali, lumabas ang isang babae. Isang napakagandang babae. May malakristal itong mga mata. Blanding buhok at porselanang balat. Mukha itong manika. Mas matangkad ito at mas payat kesa sa kanya. Nakasuot ito ng puting gown at nakasabit ang belo sa balikat nito. Isang nakakaalarmang tunog ang bumalot sa isipan ni Isabel. Napakurap siya ng ilang beses at pinagmasdang mabuti ang babae. Winnie Lovito. Bulalas ni Isabel na tila hindi makapaniwala. At unti-unting naging malinaw ang lahat sa kanyang isipan. Lumapit ang babae sa kanya at inilahad ang kamay. "Hindi ako nagulat na nakilala mo ko." Tumanggi si Isabel na makipagkamay dito at ibinaling ang tingin sa kapatid. "Ned, ano ito?" Kumunot ang noo ni Ned at tiningnan sina Winnie at Isabel. "Girlfriend ko siya, Isabel," sabi nito sa mahinang boses. "Alam kong kailangan mo." Ned, siya ang fiancé ni Alexander. At ngayon ang araw ng kanilang kasal. Putol ni Isabel sa kapatid. Bumakas sa mukha ni Ned ang pagkagulat. "Alam mo ba ang tungkol dito?" "Ned, alam ko ang lahat ng tungkol sa kanila. Ngayon ang araw ng kasal nila. Anong ginagawa niya dito?" Hindi niya mahal si Alexander. Pinilit siya ni Alexander na magpakasal. At hindi ito pinili ni Winnie. Ako ang mahal niya. Mahal namin ang isa't isa, Isabel, sabi ni Ned at sinulyapan si Winnie. Napalunok si Ned at sinalubong ang tingin ni Isabel. Buntis si Winnie sa aming anak. Papatayin siya ni Alexander kapag nalaman nitong buntis siya. Nanlamig ang katawan ni Isabel sa narinig. Papatayin ka rin niya, Ned. Nasaksihan ni Isabel ang kalupitan ni Alexander Spraggins. Noong araw na yun, hindi ito nagdalawang isip na patayin ang inosenteng lalaki. Ano kaya ang gagawin nito sa kapatid niya? Napatingin si Isabel kay Winnie na kanina pa nakatingin sa kanya. Nangangamba ang mga mata nito sa pag-aalala. Mahal nga kaya ng babaeng ito ang kapatid niya?
Karapat-dapat ba ito sa sakripisyo ng kapatid niya? Aalis na tayo ng bansa. Putol ni Ned sa pag-iisip ni Isabel. Bumagsak ang lungkot sa mga mata ni Ned dahil hindi niya alam ang susunod nilang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang kanilang magiging kinabukasan. Napakagulo ng kanyang isipan. Ang alam ko lang ay mahal ko si Winnie at kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit kailangan mong ialay ang buhay mo, bulong ni Isabel. Walang sakripisyo sa pag-ibig, Isabel. Love is just love. Napakurap si Isabel at bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko kayang mawala ka, Ned. Isabel, hindi ako mawawala sa'yo. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Umiling si Isabel at mas lalong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at nag-isip ng ilang minuto. Napakatanga ng kanyang kapatid na ginulo ang buhay ni Alexander. Ngunit ito rin ang kaligayahan ng kanyang kapatid. Ang kaligayahan ng kanyang kapatid kay Winnie. Tiningnan niya muna si Winnie bago nagsalita. Tara na. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Den. Salamat, Isabel. Ngumiti si Isabel at binigyan ang kanyang kapatid ng maikling yakap. Hindi na siya nagsalita at sumakay na sila sa kotse. Iniwan nila ang bahay kung saan ginugol ni Isabel ang kanyang 2 taon. Sinulya pa niya ang bahay ni Annalie sa huling pagkakataon. Ang tanging natamo niya sa lugar na ito ay bangungot. Ang mga sampal sa kanya, palo at panunuya. Ito na ba ang katapusan ng kanyang masasamang araw? O mapupunta sila sa mas masama? Saan tayo pupunta? Tanong ni Isabel pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sa daungan. Sagot ni Ned habang nagmamaneho. Aalis tayo sa lugar na ito sa pamamagitan ng barko habang ang mga tauhan ni Alexander ay kumakalat sa buong lungsod at hinahanap tayo. Napalunok ng mariin si Isabel at hindi na nagtanong pa. Sa dami ng alam niya, lalo siyang magpapanik. Ned, sigaw ni Winnie na nagsisimulang magpanik. Nasa likod natin sila. Tumingin si Isabel sa salamin at nakita niya ang 2 itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Ned, bilisan mo, muling sigaw ni Winnie. Binilisan ni Ned ang pagmamaneho. Kailangan nating lumipat ng direksyon. Iniikot ni Ned ang sasakyan sa kaliwa at pinaandar sa kabilang kalsada. Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho, ay pumasok sila sa kalsadang disyerto. Anong lugar ito? Tanong ni Isabel. Mid-Lake, sagot ni Winnie. Huwag kayong mag-alala. After a few miles, nasa highway na ulit tayo. Isa lang itong trick. Ngunit ng oras na yon, may napansin si Isabel na 2 itim na sasakyan. Muli siyang sumulyap upang kumpirmahin ang pagdududa. At tama, nasa likod nila ang 2 itim na sasakyan. Nasa likod na natin sila. Sigaw ni Isabel. Sa tingin ko ay oras na para trabahuin ang plan B. Sabi ni Winnie. Anong plan B? Nagtatakang tanong ni Isabel. Magpapalit tayo ng sasakyan. Mariing sabi ni Ned. Muli silang nakarating sa highway kung saan maraming sasakyan ang tumatakbo. Binilisan ni Ned ang pagmamaneho at makalipas ang ilang minuto, muling naglaho ang mga itim na sasakyan. Inihinto ni Ned ang kotse sa tabi ng isang dilaw na sports car at bumaba. Then, kahit palitan mo ang kotse ng ilang beses, hindi ito makakapigil sa plano ni Alexander. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Hindi uubra ang pagpapalit ng sasakyan. Kailangan natin silang gawing tanga. Paano? Tanong ni Ned. Ako ang magmamaneho nitong sasakyan. At pupunta kayong 2 ni Winnie sa daungan. Hindi maaari. Umigting ang panga ni Den habang nakatingin kay Isabel. Nababaliw ka na ba, Isabel? Hindi kita iiwan dito ng mag-isa para mamatay. Kung hindi natin ito gagawin,
mamamatay tayong lahat. Mariing sabi ni Isabel. Napailing si Ned at sinabing, hindi ko kayang isugal ang buhay mo. Ned, magiging okay ako. Darating ako sa oras. Magtiwala ka. Hindi. Matigas na sabi ni Ned. Huwag kang matigas ang ulo, Ned. Buntis si Winnie. Kailangan maging ligtas siya. At ang taong magpapanatili sa kanyang kaligtasan ay ikaw. Dalawa kayong pupunta sa daungan. At darating ako doon sa tamang oras. Ned, tama siya. Sa wakas ay binasag ni Winnie ang katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandaling pakikipagtalo, ay sumang-ayon si Ned kay Isabel. Sumakay si Nadan at Winnie sa kotse at umalis. Napabuntong hininga si Isabel at pinigilan ang paghikbi. Binuksan niya ang pinto ng kotse at sumubsob sa manibela. Inistart niya ang makina at tinapakan ang gas bago pinaandar sa bakanteng kalsada. Hindi niya alam kung hanggang saan niya mapipigilan ang mga tauhan ni Alexander. Ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng mga tauhan ni Alexander. Ngunit nakakasiguro siya na isa itong malaking pwersa. Thank you guys for listening and watching.